Ang Department of National Defense, DND, ay patuloy na nagsusulong ng pagpapalakas ng sandatahan ng Pilipinas, kabilang ang pagkuha ng mas moderno at mas makapangyarihang kagamitan tulad ng submarino at iba pa. Sa Philippine Navy, kumusta ho ba? Kasi ngayon, parang like ang Philippine Coast Guard, talagang hangad nila mas mabibilis na mga sakyang pandagat. Sa Philippine Navy, kumusta ho ba? Pati ho yung ating, matutuloy pa ho ba yung pag-purchase natin, Rear Admiral, ng submarine sa France? Alam mo, may mga usapin sa ngayon na nasa Department of National Defense. At kasama doon yung undersea warfare na kung saan yung submarine ay component na undersea warfare. Yan ay pinag-uusapan ng masinsinan. Matindi ang pagtutol ng China na maghain muli ng kaso ang Pilipinas sa United Nations. Ang nais ng China ay makipag-usap na lamang ng direkta sa Pilipinas. Bakit kaya ganito ang posisyon ng China? Ayon sa mga eksperto, alam ng China na mahihirapan silang manalo sa katotohanan at legalidad ng issue. Sa kabila ng kanilang matibay na pagtutol, patuloy pa rin ang Pilipinas sa kanilang pagsusumikap na ipaglaban ang kanilang karapatan. Bakit kaya takot na takot ang China dito? Dahil ba alam nila na wala silang laban sa katotohanan? Kung kayo tatanungin, payag ba kayo na muling maghain sa UN ang Pilipinas? Oo, alam mo, may mga nagsasabi na nga sa gobyerno na mag-file ng panibagong petition uli sa UN. Na yung tuluyang paghaharas ng China, no, ng Partido Komunista ng China. At pinag-iisipan ng gobyerno ito. At nakikita natin na ang China ay sinasabi nila, wag tayo mag-file, mag-usap tayo. Kung sa akin lang, dapat mag-file tayo. Sapagkat natatakot sa mag-file tayo din, napapahiya sa dun . Philippine Navy, huwag mabahala sa presensya ng Chinese aircraft carrier malapit sa Pilipinas. Ipinapaabot ng Philippine Navy sa mga Pilipino na huwag mag-alala sa presensya ng Chinese aircraft carrier na malapit sa bansa. Ayon kay PN spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang ginagawa ng China ay isang uri lamang ng paninindak. Kunwari malakas sila pero sa totoo lang, wala pang napapatunayan ang mga barkong pandigma ng China sa aktwal na gera, sabi ni Trinidad. Hanggang ngayon, marami pang kakaining bigas ang People's Liberation Army Navy para maging ganap na operasyonal ang kanilang mga aircraft carrier. Dagdag pa ni Trinidad, ang ingay na ginagawa ng China ay kunwari lamang upang ipakita ang kanilang lakas. Hindi tulad ng mga tunay na malalakas na bansa na tahimik lang. Kung inyong mapapansin, ang mga Chinese aircraft carrier ay may dala lamang iilang mga eroplanong mandirigma. Halos mabilang mo ang mga fighter jets na sakay nito tuwing naglalayag at nagsasagawa ng military exercise. Hindi tulad ng mga aircraft carrier ng Amerika na kapag dineploy sa iba't ibang dako ng mundo, makikita mo ang kahandaan at dami ng mga eroplanong mandirigma na sakay nito. Yan ang kaibahan ng peke at tunay na lakas ng militar. Dekada pa ang kailangan para ma-perfect nila ang naval warfare sa paggamit ng aircraft carrier. Ang Estados Unidos for the past 7 or 8 decades, every now and then may problema pa sila. Ito sa PLA Navy, hindi pa nasubok sa giyera to. And yet, kung mag-asta sila, akala mo talagang So, sinasabi ko sa ating mga kababayan, marami pa siyang kakainin bigas. Bagamat advance sila sa atin, pero matagal pa bago nila maabot ang operational level ng aircraft carriers nila. Paano naman po sa atin sa Philippine Navy? Kumusta ho ba? Kasi ngayon, parang like ang Philippine Coast Guard, talagang hangad nila mas mabibilis na mga sakyang pandagat. Sa Philippine Navy, kumusta ho ba? Pati ho yung ating, matutuloy pa ho ba yung pag-purchase natin, Rear Admiral, ng submarine sa France? Alam mo, may mga usapin sa ngayon na nasa Department of National Defense. At kasama doon yung undersea warfare na kung saan yung submarine ay component na undersea warfare. Yan ay pinag-uusapan ng masinsinan ngayon sa DND. Oo, alam mo, hindi lamang bilis, pero yung ating development ng ating Philippine Navy at AFP ay marami tayong kinukonsider. Ang mandato naman natin, Bok, war and defense. So alam mo na ibig sabihin nun, ano dapat ang kailangan natin? Na matigas-tigas na pwedeng gamitin. Parang Gregorio del Pilar. Asan na nga po ng Gregorio del Pilar? Balita ko, yan ang pinakamainit sa mata ng mga Chinese Navy raw. Yung tatlong frigate natin na Del Pilar class. Yung dalawa undergoing repair. Yung dalawa naman naka-deploy naman. Kasama ba sa naka-deploy yung nagkaroon ng hindi umatras kahit na maraming mga barko ng China nakapaligid sa kanila sa Scarborough noong 2012?
Ayun, kasama siya sa nakadeploy sa ngayon, Bok. Ayun, matikas-tikas yan. Sabi ko, baka, sabi nga nila, it's not, kung halimbawa sa aeroplano, it's not the plane, it's the pilot. It's not the ship, it's the Navy. Rear Admiral, ano? Totoo yan. Ang tawag natin yan yung will to fight. Ah. Ang kagandahan nga nito, yung dahan-dahan ng mga Pilipino ay nagkakaisa at mahirap matalo ang isang bansa Agree, tama po. na kung saan yung tao niya ay buo yung kanyang will to fight nila. Mm-mm. Oo, alam mo, may mga nagsasabi na nga sa gobyerno na mag-file ng panibagong petition uli sa UN Mm-mm. na yung tuluyang paghaharas ng China, no, ng Partido Komunista ng China. At pinag-iisipan ng gobyerno ito. At nakikita natin na ang China ay sinasabi nila, wag tayo mag-file, mag-usap tayo. Eh, kung sa akin lang, dapat mag-file tayo. Sapagkat natatakot na mag-file tayo din, napapahiya sa dun eh. Totoo yan, Bok. Idulong sa korte at hayaan natin ang korte ang magdesisyon. Sapagkat nasa libro yan ng mga komunista na para humaba ang laban nila, idaan sa negotiation. So sa negotiation, that's part of their tactic to prolong their fight. Tingnan mo yung ating insurgency, communist insurgency. 6 na dekada. Pero nakailang peace talks tayo sa kanila. Sapagkat the peace talks is there to support the war effort. Patagalin ang war effort through peace talks na walang kahinatnan. Alam mo, ang kagandahan nito, Bok, no? Yung Japan nagkita ng intention na umabot sa isang treaty. This already a treaty sapagkat nadaan sa Senado at sa Kongreso na nagpapatibay sa ating stand sa West Philippine Sea. At may mga ibang bansa pa na nakaabang na sa gilid natin. Na pagkatapos ito, there will also be signing of agreements with them. At ito ay magandang indikasyon para sa AFP sapagkat this will afford us the opportunity na makapag-interact pa sa kanila na sa mas malalim na bagay. So we expect more exercises with Japan and other countries that will be coming up with SOMFAs or treaties with us. Tama yun. Alam mo, Bok, hindi lang ito para sa atin eh. Pero ito ay para sa mga parating pa lamang ng mga Pilipino, the next generation. Kaya dapat alagaan natin ito, wala natin pabayaan na mapunta sa maling kamay ang mga ito. Ang labanan talaga yan ay yung economic value ng mga deposits yan sa West Philippine Sea at sa kabuuan ng South China Sea. Ang taas ng support ng AFP at ng gobyerno ng taong bayan natin pagdating sa West Philippine Sea. Kaya ito ay isang maging mitya na magkakaisa tayong lahat. Yan, sabi mo nga kanina, tataka ka, at pati ako tataka ako, bakit may mga Pilipino pa na ang pinaglalaban yung narrative ng kabila. Samantala kung Pilipino ka, dapat ang manaig sa puso natin yung interest national, yung national interest natin. Yun dapat ang manaig sa atin. Mga kababayan din naman natin na nagagalit sa kanila, pinapakita ho nila yung kanilang pagtuto. Lalo na ho yung nagsasabi na yung ating reciprocal access agreement sa Japan ay utos ng Amerika. Alam mo, nakakaawang gobyerno natin para sa mga pro-China na ito, Rear Admiral, ano? Parang wala tayong sariling desisyon. Para wala tayong matitikas na mga Navy officer na